Mukhang itong si Bolbol, yun daw 7-3 na kinuhang import nitong TNT ay kumpirmado na napipirma ng kontrata. Mga within 2 days daw makukumpirma napipirma na to at ito raw talaga ang magiging sabihin natin mag-i-install sa TNT bilang title favorites dito sa Commissioner's Cup. Itong si Bolbol ay 7-3 at yung wingspan nito ay 7-8. So ibig sabihin mahihirapan talaga ang kahit sino na makipag-match up dito. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ang ginawang ito ng TNT ay talagang magiging response sa kanila. Lalo na at alam natin na wala nga itong si Ronde Hollis Jefferson. So ang laking bagay talaga ng pagkakuha nila. Kung sabihin nga natin na matuloy talaga dahil kahit na sabi almost done deal na raw ito, sinabi nga ni team manager Jojo Lastimosa na kinakailangan na hintayin natin na actually dumating dito sa Pilipinas at maglaro si Bolbol para dito sa TNT Tropa. Kung sakasakali nga na maglaro itong si Bolbol dito sa TNT, magiging title favorite sila dito sa Commissioner's Cup. Dahil syempre hindi biro na makakuha ka ng 7-3 na import. At yung wingspan at athleticism nito talagang yun ang aabangan ng marami. So mukhang kahit na nawala itong si Ronde Hollis Jefferson, talagang gumawa ng paraan itong TNT para masiguro na sila talaga makakakuha ng isang high caliber na dating NBA player para maglaro sa kanila. So ito talaga yung magiging maganda para dito sa TNT. Kaya nga mukhang magiging matindi talaga yung gagawing sabi natin pag-rest back ng TNT dito sa pagkatalo nila sa Beermen dito sa nakaraan na PBA Philippine Cup. Dalawang sunod na yan Kaya talagang mukhang dito sa Commissioner's Cup gusto nilang bumawi. At syempre gusto rin pigilan ng TNT kung ano man binabalak na Grand Slam nitong SMB. Ngayon tignan natin kung ano magiging response ng San Miguel pagdating dito sa pagkuha ng napakalaking import nitong TNT Tropang 5G kontra dito sa SMB. Na pag-uusapan nitong San Miguel Beermen, ang balita ngayon ay baka daw i-alok nila itong si Wami Tiongson dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Bearfield. Itong si Tiongson nabangkuna ng San Miguel dahil hindi epektibo sa depensa at mukhang sa tingin nila ay mas babagay si Bearfield para sa kanila dahil kinakailangan nila yung isang two-way player katulad ni Bearfield. At parang itong si Cedric naman, ang balita ay hindi na rin daw kontento dito sa Blackwater Bossing. At meron nga mga spekulasyon na kapag nag-expire ng kontrata ni Bearfield, lilipat to dito sa San Miguel Beermen. Pero ngayon mukhang nangyayari dito hindi pa raw tapos yung kontrata ni Bearfield ay kukunin na to ng SMB. Kung sakasakali nga nagawin ito ni Bearfield, hindi na tayo magtataka. Dahil syempre ang balita nga matagal na raw itong gustong makuha ng San Miguel at yan ang dahilan kung bakit naghahanap talaga sila ng isang quality guard. At parang yun naman talaga ang kulang na lang dito sa lineup nila, yung isang point guard at itong si Bearfield nga ang pupwede talaga na mailagay dyan. Ngayon, itong Tiongson for Bearfield kung hindi sasapat para sa PBA, pwedeng isama ng San Miguel itong si Chris Miller para naman maging mas patas yung trade. In any event, bukod dito sa pag-trade kay Cedric Bearfield, kinakailangan kumuha ng San Miguel ng matinding import. Lalo na kung 7-3 yung kukunin ng TNT at balita natin yung mga iba pang teams, malalaki din yung mga import na kanilang kukunin. So yan ang magiging sabihin na natin major move na gagawin ng Beermen pagkatapos nilang manalo dito sa nakaraan na Philippine Cup. Ngayon, ito namang gagawin pa ni Coach Leo Austria. Sa tingin ko, doon sa mga big men, siguro baka hindi pa sila gumalaw ngayon. At ang priority talaga ay itong sa point guard. Kapag naayos na nila yan, ayun, siguro, tsaka na sila gagawa ng hakbang para kumuha ng iba pa na mga players para maging mas maayos yung kanilang gagawing paghahanda para dito sa Commissioner's Cup. Ito naman daw Converge Fiber Exercise na pabilib dito kay Calvin Abueva doon sa kanyang practice sessions. Nakita sa online na nagpa-practice si Abueva kasama itong si Alex Stockton at yung iba pang players ng Converge. Halatang masaya ito si Abueva at nalipat siya dito sa Fiber Exercise. At nakita rin doon sa video na nandun si Alex Stockton so mukhang hindi pa talaga siya ite-trade ditong Converge Fiber Exercise. Kung sakali nga na magkaroon ng major move itong Converge Fiber Exercise, siguro sa import na yan, pero sa ngayon mukhang ito raw sila, masaya sila dito sa pagdating ni Abueva at very impressive daw ito doon sa practice at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging title to contender na Converge dito sa darating na Commissioner's Cup. Na may twice to beat advantage sila ng Philippine Cup pero nadali ng Hinebra, so tignan natin kung ano mangyayari ngayon dito sa Converge pagdating dito sa Commissioner's Cup. Pero so far, happy raw sila at balita, meron daw silang import na kinuha to si Alice Johnson
pero hindi pa nakumpirmado kung siya nga ay nabigyan na ng kontrata. Pero tignan natin kung sakasakali, mukhang okay naman daw to at 680 to, so pwedeng-pwede yan para dito sa Fiber XRs. If ever mangyari nga ito na makuha yan ng Converge, magiging mas maganda yung chemistry nila dahil ito yung all-around player at sa tingin ko babagay din dyan sa sistema na yan kasama to si Calvin Abueva. Siyempre sa umpisa magkakaroon yan ng konting adjustment pero overall magiging maganda to para dito sa Converge Fiber XRs lalo na at itong si Calvin Abueva magbibigay yan ng dagdag energy para dito sa lineup ni Coach Delta Pineda na ngayon ay nagre-ready na talaga para dito sa gagawin nila na pagbabago para dito sa kanilang kampanya sa Commissioner's Cup. Dahil syempre, very disappointed sa Philippine Cup kaya naman dito sila babawi ngayon at naniniwala ang karamihan na magagawa ito ng Converge Fiber XRs lalo na at nagiging seryoso daw talaga sila dito sa kanilang gagawin na pag-practice at pag-ready nung kanilang bagong team. Ang Barangay Hinebra naman ngayon ay gumagawa daw ng paraan para naman ma-acquire itong si Raymond Almasan mula dito sa Meralco Bolts. Magkakaroon daw kasi ng mga trade movement dito sa Meralco, lalo na at naging very disappointing yung kampanya nila sa Philippine Cup. At yung pag-trade kay Almasan ay isa doon sa mga bagay na gusto raw gawin ng Meralco. Itong Hinebra daw willing na i-trade si Ben Adamos kapalit ni Almasan. So tignan natin kung matutuloy ito. Kung sakasakali, sa tingin ko itong si Almasan magbibigay ng inside presence para dito sa Hinebra. At syempre, veterano na, alam niya talaga kung ano ang gagawin para dito kay Coach Tim Cone. Bilang isang defensive player, mahusay itong si Almasan. At syempre, kapag kasama si Japet Aglan, magdadagdag yan ng tangkad doon sa kanilang front court. Kaya itong Hinebra siguro magiging mas formidable ngayon pagdating ng Commissioner's Cup. At alam ni Coach Tim Cone, kinakailangan nila kumuha ng isa pang sentro, lalo na at 6'5 yung import nila, si Justin Brownlee. Kaya lalo na kung katulad dito, mga 7-footer yung kukunin itong TNT at balita pati Titan Ultra. So tingnan natin kung paano adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone. At syempre, hindi naman nakapagtataka na magkakaroon din sila ng mga panibagong mga players na idadagdag sa kanilang roster. Lalo na at alam naman natin na itong si Coach Tim Cone, pagdating dito sa pag-acquire ng mga players, alam niya talaga kung sino yung nararapat para sa kanila. Kaya nga hindi na ako magugulat kung sakasakali na makuha talaga nila yung tung si Raymond Almasan. At dahil willing naman ito makipag-trade, itong Meralco Bolts wala tayong nakikita na magiging problema dito. Ngayon, yun naman sa import, ang balita talagang stick to Justin Brownlee na itong Hinebra at wala silang balak palitan kahit na malalaking ma-import na kukunin ng mga kalabang kuponan. Dahil sabi nga nila, proven na itong si Justin Brownlee para dito sa Barangay Hinebra kaya hindi nila ito talaga papalitan. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, Monde Guzman, Malyari Mascarinas, binabati din natin si Jonel Alagon, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Anthony Alon, Michael D at ang iba pa.